Halina at tingnan. Ang simple, no? Dalawang salita lang. Pero alam nyo ba, itong simpleng imbitasyon na to mula sa Ebanghelyo ni Juan ang nagsimula ng isang bagay na, nagpabago sa buong mundo. Ating alamin kung paano ba itong simpleng paanyaya na to naging isang napakalakas na blueprint para sa pagbabahagi ng pananampalataya. Ano ang hinahanap ninyo? Grabe no, ito yung pinakaunang tanong ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan. Hindi, sino ka? Hindi, taga saan ka? Kundi, ano ba talaga ang hinahanap mo? Isang tanong na talagang tumatago sa puso. At yung tanong na yon, para sa mga disipulo noon, para din sa atin ngayon. Ano ba talaga ang hinahanap natin sa buhay? Okay, so iset natin yung scene. Andyan si Juan na tagapagbautismo, kasama niya yung dalawa sa mga alagad niya. Tapos, habang andun sila, biglang dumaan si Jesus. At dito may binitawang salita si Juan na, ito na ang nagpabago ng lahat para sa kanila. Yun na yun. Isang sentence lang galing sa guro nila kay Juan Bautista, pero sapat na yun. Imagine, sa isang iglap, iniwan ng dalawang disipulo ang lahat para lang sundan ng isang tao na hindi pa nila lubos na kilala. Ganon kalakas ang impact ng testimony ni Juan. So ano ba talagang ibig sabihin ng kordero ng Diyos? Kasi hindi lang yan basta-bastang magandang pakinggan na titulo. Sobrang bigat ng kahulugan yan. Direkta itong tumutukoy sa sakripisyo. Nung sinabi yan ni Juan, basically sinasabi niya na ito yung taong mag-aalay ng buhay niya para sa iba. Yan ang pinaka-core ng misyon ni Jesus. Ang simple lang pala nung proseso, no? Tingnan nyo. Una, may narinig silang patotoo galing sa isang taong pinagkakatiwalaan nila. Pangalawa, gumawa sila ng desisyon sa sarili nila. At pangatlo, na siyang pinaka-importante sa lahat, kumilos sila, sinundan talaga nila. Sa tatlong simpleng hakbang na yan, boom, nagbago ang direksyon ng buhay nila. Mula sa pagiging alagad ni Juan, ngayon, sila na mismo ang naghahanap kay Jesus. At dito na nangyayari yung first interaction. Habang sumusunod sila, biglang lumingon si Jesus. Nakita niya sila. At dito niya binitawan yung tanong na napag-usapan natin kanina. Yung tanong na parang hinihingi ang sagot mula mismo sa kaluluwa nila. Mapapansin niyo ba yung pagkakaiba? Ang tanong ng mga disipulo, very practical. Saan ka nakatira? Basically, humihingi sila ng address. Pero anong sagot ni Jesus? Hindi niya binigay ang address niya. Ang binigay niya, isang invitasyon. Hali kayo at tignan ninyo. Parang sinasabi niya hindi lugar ang hinahanap niyo, relasyon. Hali kayo at tingnan ninyo. Sobrang simple pero sobrang lalim, di ba? Kasi hindi yan imbitasyon para makipagdebate, hindi rin yan imbitasyon para sumunod sa mga rules and regulations. Ito ay paanyaya para sa isang personal na experience. Yung tipong, sumama ka sa akin, tingnan mo kung paano ako mamuhay, kilalanin mo ako ng personal. At dito talaga natin makikita ang puso ng buong kwento. Ang pagbabagong ito ay hindi lang tungkol sa paglipat mula sa isang relihiyon papunta sa isa pa. Hindi. Ito ay paglipat mula sa isang sistema na maaaring impersonal patungo sa isang personal na relasyon. Yung imbitasyon ni Jesus ay hindi para sumali sa isang club o institusyon, kundi para makilala ang isang persona. So ano ang resulta? Ano ang naging epekto ng personal na encounter na to? Tingnan natin yung ginawa ng isa sa kanila, si Andres, pagkatapos niyang makasama si Jesus. Grabe yung bilis ng mga pangyayari rito. Isipin nyo, ilang oras lang nilang nakasama si Jesus, pero yung epekto sobrang lakas. Walang sinayang na oras si Andres. Yung moment na may na-discover siyang napakahalaga, ang una niyang naisip agad, kailangan tong malaman ng kapatid ko. Hindi mapigilan yung desire niya to share. At ito ang sinabi niya, natagpuan na namin ang Mesiyas. Ang simpleng pakinggan, pero para sa kanila, napakalaking balita niyan. Ang Mesiyas, yan yung matagal na nilang hinihintay na tagapagligtas. Kaya hindi ito basta opinion lang ni Andres. Para sa kanya, ito ay isang katotohanan na siya mismo ang nakatuklas. Kung susuriin natin yung ginawa ni Andres, parang perfect 3-step model na pwede nating gayahin. Step 1, hinanap niya muna yung taong malapit sa kanya, yung kapatid niya. Step 2, shinare niya kung ano yung nahanap niya, yung personal experience niya. And step 3, hindi niya pinilit o kinumbinsi si Simon. Anong ginawa niya? Dinala niya si Simon mismo kay Jesus para si Simon mismo ang maka-experience. So ayan, nagsimula tayo sa isang tanong, ano ang hinahanap mo, at nagtapos sa isang pagpapakilala. Pero ano ba talagang nangyari sa pagitan? Yan ang journey.
Isang personal na paanyaya, isang personal na karanasan na nauwi sa hindi mapigilang pagbabahagi. Kaya ang tanong na naiiwan sa atin ay hindi lang kung tinanggap na ba natin ang imbitasyon na yan, kundi kanino naman natin ito isusunod na ibabahagi.